Nagsisimula ang ating kwento sa Jinting Mountain Pavilion na isang istruktura na matatagpuan sa gitna ng isang lawa na pinapalibutan ng mga bundok. Sa loob ng munting pavilion na ito ay naruroon ang ating bida na naririnig ang boses ng ilang tao na nagsasalita sa kanyang paligid. Binabanggit ng mga ito na ang mga tao mula sa righteous sect ay mga manloloko at sinasamantala ang pagiging mahina ng iba para atakihin sila sa kanilang pinakamababang estado. Ibinabahagi ng isang lalaki na kinakailangan pa niyang bumaba ng bundok para lamang patayin silang lahat. Sinasabihan nila ang lalaking ito na kilala bilang ang kanilang third senior brother na huwag maging padalos-dalos at mag-ingat na hindi mapasok sa kanilang mga patibong. Sumasang-ayon naman sila sa babaeng ito na tinatawag nilang fifth junior sister at alam nila na hindi nila makakayang magpanik ngayon dahil pati ang kanilang master hindi makatulong sa kanilang sitwasyon. Nabibilang sila sa 4 at kampante sila na silang 4 ay sapat na para pagtulungan ang mga sinusubukang sumugod sa kanila. Sinasabi naman ng ika-5 na may mas malaki silang problema dahil dumating na pati ang 10 sa pinakamalalakas na expert ng mundo. Maliban pa rito ay problema nila ang katawan ng kanilang master na unti-unting nanghihina. Sinasabihan naman ng pinakabata sa kanila na hindi na dinala dapat mag-away pa dahil ang kanilang master ay nagpapahinga ngayon. Naririnig ng matandang lalaking ito ang mga sinasabi ng mga taong ito sa kanyang paligid at lubos na ipinagtataka kung nasaan siya at ano ang nangyayari. Ang matandang lalaking ito ay si Ji Tiandaw na tinaguri ang Great Demon Venerable at ang kasalukuyang naninirahan sa kanyang katawan ay ang dating executive na si Lu Zhou. Nagsimulang pumasok sa utak ni Lu Zhou ang mga alaala ni Ji Tiandaw habang siya ay nakaupo sa isang napakagandang posisyon na nagme-meditate. Mula sa mga memorya ni Ji Tiandaw ay nalalaman natin na isang buwan na ang nakakaraan, ang top 10 expert ng mga pinakasikat na mga righteous sect ng mundo ay nagsagawa ng isang bitag para hulihin at patumbahin ang Demon Venerable na si Ji Tiandaw. Nagawang labanan ni Ji Tiandaw ang lahat ng 10 ekspertong ito ng mag-isa at ang kanilang laban ay nagtapos sa isang tabla. Sa kasalukuyan ay nagsisimula na namang maipan ang mga eksperto ng righteous sect sa paanan ng bundok ng Jinting Mountain. Ang ikinukonsidera nilang tahanan ay humaharap ngayon sa isang napakalaking krisis. Nagpapatuloy pa rin na natatanggap ni Lu Zhou ang mga alaala ni Ji Tiandaw at nagiging sa kanya ang mga ito. Nalalaman niya na iniligtas ni Ji Tiandaw ang kanyang 9 na disipulo sa magkakaibang punto ng kanyang buhay at lahat sila ay mga tinaguriang demonyo na kayang sakupin ang mga bansa at magdulot ng gulo kung saan man sila magtungo. Ang pinakamatandang disipulo na si Yu Zhenghai ay nilisan ang kanyang sekta at itinatag ang kanyang sariling sekta na tinatawag na Netherworld Sect. Sa kasalukuyan, siya ay naging isang napakakatangi-tanging sect leader ng Netherworld Sect at kilala rin bilang ang First Demonic Sect. Ang pangalawang disipulo ay si Yu Shangrong na natatangi ang husay pagdating sa mga espada at sa kasalukuyan ay siya ay naging isang nakakatakot na sword demon at hinahamon ng sinumang eksperto na makasalubong niya saan man siya magpunta at pinapatay sila kung hindi sila pumapayag sa kanyang gusto. Ang kanya namang ika-6 na disipulo ay si Ye Changxun na ang Panginoon ng Yanyu Palace at pinuno ng isang sekta na binubuo ng puro babaeng mga cultivator na nagbigay sa kanya ng palayaw na Fairy Shira. Ang kanya namang ika-7 disipulo ay si Wuya na may koneksyon at nalalaman ang lahat ng impormasyon mula sa lahat ng dako ng mundo na ginagawa siyang isang napakamitikuloso at mahilig magplanong kontrabida. Siya ay kilala sa pagsisimula ng mga digmaan, pagdudulot ng napakaraming kamatayan at pinsala na sumisira sa buhay ng marami. Ang kanyang ika-8 disipulo ay si Zhu Honghong na ginugol lamang ang ilang taon sa loob ng sekta at pagkatapos ay lumayas mula sa bundok para makuha ang titulo ng Evil King. Ang panghuli at ika-9 na disipulo niya ay si Yuan na ang pinakahuli na sumali sa sekta at ang pinakapaboritong disipulo ni Ji Tiandaw. Siya lamang ang nag-iisang disipulo na may natitirang konsensya at nanatili sa bundok. Nalalaman ni Lu Zhou ang nakakaawang sitwasyon ni Ji Tiandaw kung saan namumuhay na siya sa loob ng 1,000 taon na itinuturing na ang limitasyon ng buhay ng isang cultivator. Sa pagdaan ng mga taon, pinamunuan niya ang kanyang 9 na mga disipulo gamit lamang ang kanyang nakakatakot na lakas.
Sa 9 na mga disipulo nito, 5 sa kanila ang umiwan sa kanya at ang kanyang otoridad ay hinamon ng mga ito. Si G. Tian daw ngayon ay napapaubos sa sobrang hina niya at ang kanyang katawan ay wala na at napakahina. Naiintindihan ni Lu Zhou na kinakailangan niyang manatiling kalmado at maaari na lamang niyang tanggapin ang mga alaala at katawan ni G. Tian daw sa kabuuan nito. Sa pag-ubong ito ni G. Tian daw, nakukuha nito ang pansin ng 4 sa kanyang mga disipulo na naroroon. Ipinapalam ng 3 disipulo sa kanyang mga kasama na mukhang ang kanilang master ay nagising na. Tinatanong ng mga ito kung papaano ang kanyang nararamdaman at kamusta siya. Nagpapakita ngayon ng kanyang paggalang ang 4 na disipulo na si Ming Xiyin at ipinapalam sa kanyang master na hindi na aabuti ng matagal para makalusot at mabasag ng mga eksperto mula sa Righteous Sect ang kanilang defensive barrier. Iminumungkahi naman ng 3 disipulo na si Duan Musheng na tatawagin niya ang unang disipulo para bumalik at tulungan sila. Naiisip niya na hindi naman siguro mananatiling nakaupo lamang ang kanilang senior brother dahil siya pa rin ay tinuturing na disipulo ni G. Tian daw. Dahil na rin ang kanilang senior brother ang pinuno ng Netherworld Sect at ngayon ay may libu-libong mga tao na nasa ilalim niya. Iminumungkahi naman ng 5 disipulo na si Zhao Yu na hamihi sila ng tulong mula sa 7 disipulo dahil siya ay isang napakatalinong tao at magagamit ang kanyang mga koneksyon para tumulong. Habang nakaupo pa rin sa isang lotus position at naririnig ang pag-aalala ng mga disipulo nito, naiisip ni Lu Zhou na kailangan niyang hindi magpanik dahil ano pa man ang mangyari, siya pa rin ang master ng mga kontrabidang ito. Sumigaw siya at sinasabihan sila na tumahimik at pinapaalalahanan sila na ang barrier ng Jingting Mountain ay sapat ang lakas para tumagal kaya naman tigilan na lang daw nila ang kanilang pagkabalisa. Ipinapaalala niya sa kanyang mga disipulo na sa nakaraan ay inatake siya ng mga top 10 expert at nakaligtas na tinatabla ang kanilang laban. Tinatanong na lang niya sila na sa tingin ba nila ay nagpaplano at sumasaksak sa kanilang mga likod. Kung hindi dahil sa barrier ng Jingting Mountain ay magkakaroon pa sila ng tapang para umatake. Alam ni G. Tian daw sa kanyang sarili na kilalang kilala siya ng kanyang unang disipulo at ang 7 disipulo naman ay magaling sa panloloko kaya naman alam niyang hindi niya sila magagawang ganlinlangan sa kanyang totoong estado. Alam niyo rin na hindi niya dapat ipaalam sa kanino man na ang kanyang cultivation ay wala na dahil kung hindi ay makakawawa lamang siya. Hindi na niya kakailanganin pang alalahanin Righteous Sect na papatay siya dahil uunahan siyang atain ng kanyang 4 na disipulo na naroroon. Dahil sa mga bagay na ito ay pinapagalitan niya ang kanyang mga disipulo at sinasabi na sa tingin ba nila ay hindi niya alam mga pinaplano at lahat sila ay gusto lamang siyang mamatay ng maaga. Yumuyuko naman ang 4 na ito at humihingi ng tawad sinasabi na hindi nila ito gagawin sa kanya. Pinagsasabihan sila ni G. Tian daw na lahat sila ay mga expert na nasa Divine Court Realm at baka sa ilang taon ay magagawa na nilang makapasok sa Nascent Soul Tribulation Realm kagaya ng kanilang una at pangalawang senior brother. Sa tingin ba nila na bilang kanilang master ay magagawa pa rin niya silang makontrol kapag naabot na nila ito? Sabay-sabay namang sinabi ng mga disipulong ito na itinuturing na nilang kanilang parang ama si G. Tian daw kaya naman kahit nabigyan pa sila ng 10 beses ng lakas ng loob ay hindi nila siya magagawang pagtaksilan. Ipinapalam naman na ngayon ni G. Tian daw sa kanyang mga disipulo na maaari na silang lumayas at ang kanilang master ngayon sariling plano para talunin ang kanilang mga kalaban. Mabilis namang sinunod ng 4 na ito ang utos ng kanilang master at lumilipad paalis sa kanyang nilulugaran. Matapos na umalis ang kanyang 4 na disipulo ay napapabuntong hininga si G. Tian daw dahil sa wakas ay umalis na ang mga disipulong ito. Minumura niya sa kanyang isipan ang dating nagmamay-ari ng katawan dahil papaano nagawang iwan ng orihinal na G. Tian daw ang kanyang napakaraming problema sa isang ordinaryong manggagawa lamang para linisan ang kanyang mga gulo. Pero wala na siyang magagawa tungkol dito dahil may mga problema na sa loob at labas ng kanyang sekta kasali na ang kanyang matandang katawan na nahihirapan ng gumalaw. Sa labas ng kanilang barrier walang tigil ang mga eksperto sa kanilang pag-atake at pagpapahina sa barrier. Sari-saring mga atake ang pinapaulan mula sa mga nagmula sa Righteous Sect.
Habang nagkakaproblema si Ji Tiandao sa kung ano ang kanyang gagawin, biglang lumabas ang system na agad namang nakilala ni Ji Tiandao bilang ang kanyang cheat na makakatulong para bigyang solusyon ang napakaraming problema na kinakaharap niya. Ipinapalam sa kanya ng system na nagawa niyang makumplito ang task na pinangalanang Take 1,000 Years na tinatapos ang inheritance task. Dahil sa pagkumpleto nito ay opisyal nang binubuksan ang merit system para kay Ji Tiandao. Sari-saring mga interface ang lumabas sa kanyang harapan. Nalalaman niya ang cultivation technique ng dating Ji Tiandao ay ang 9 layers quenched body kung saan mayroon din siyang negative 100,000 merit points at may natitira na lamang na 3 araw para mabuhay. Habang nakikita ang mga ito ay sobrang nagugulat si Ji Tiandao dahil hindi kapani-paniwala ang kanyang merit value pati na kanyang natitirang 3 araw ng buhay. Nagsimulang isaayos ng system ang sarili nito at tinitignan muli kung sino ang nagmamay-ari ng katawan. Isinasaayos na ang pagkakamali at pinapalitan na si Ji Tiandao ni Lu Zhou bilang may-ari ng system. Binibigyan siya ng system ng isang bagong task para sa main quest na talunan ang mga kalaban at ang pagkumpleto nito ay ang magsasaayos sa kanyang katawan at pagtatanggal ng napakalaking bawas na ito sa kanyang merit point at gagawin itong 0 ulit. Nababasa rin ng system na ang host ay napakahina at para dito ay bibigyan siya ng isang newbie gift pack na tinatanong siya kung gusto niyo bang buksan ito. Agad naman itong binuksan ni Ji Tiandao habang iniisip na hindi na ito ganun kasama at naiintindihan kung bakit pinakawalan ng system ang task dahil sa mga nakaraan na rin ni Ji Tiandao ay gumawa siya ng napakaraming nakakasindak ng mga bagay. Mukhang ang system naman na ibinigay sa kanya ay may awa at alam na ang kanyang tumatandang katawan ay hindi sapat na kaya naman binigyan pa siya ng isang newbie gift pack. Mula sa kanyang binuksang pakete nakakakuha siya ng isang reversal card na binibigyan siya ng kakayahan na makuha ang ilang bahagi ng kanyang life force. Nasasayangan na lang si Ji Tiandao dahil ang cultivation niya ay wala na pero kahit na ang kanyang katawan ay napakatanda na ay taglay pa rin ito ang lakas ng isang quenched body. Binibigyan din siya ng 3 pick state card na binibigyan siya ng kakayahan na magamit ang buong lakas ni Ji Tiandao sa loob ng 30 minuto at 5 fatal block card na automatic kung naa-activate para harangan ang 5 nakakamatay na atake na tatanggapin ng gumagamit. Sa 3 item na ito, ang pinaka nakakakuha sa pansin ni Ji Tiandao ay ang reversal card dahil natutuwa siya na maaari niyang madagdagan ang kanyang nababawas ang buhay. Ginagamit ni Ji Tiandao reversal card na nagpapakawala ng napakalakas na ipu-ipu ng enerhiya na binabalot ang buong Ting Mountain. Naglalaman ito ng napakalakas na life force na lahat ay naiipon para pumunta kay Ji Tiandao. Ang lahat ng mga naruroon sa Jingting Mountain ay napapansin ang napakalakas na enerhiyang pinapakawalan mula roon. Dahil dito ay namamangha ng husto si Duan Mosheng at napapagtunto ng mukhang maraming mga malalakas na skills na hindi itinuro sa kanila ng kanilang master dahil nga rin simula ng insidente ng kanyang pagkakatraidor ay nagsimula na ring hindi ituro lahat ni Ji Tiandao ang mga teknik nila. Si Zhao Yu din naman ay nagtataka kung saan nanggagaling iyon naramdaman niya kanina nang kasama nila ang kanilang master na wala na siyang spiritual energy at ayon sa mga narinig niya na chismis ay nakatamo ng malubhang pinsala ang kanilang master. Sinasabi lang naman sa kanya ni Ming Shiyin na hindi ganoon kahirap na itago ang spiritual energy ng isang eksperto kaya naman hindi dapat siya nalilinlang ng panlabas na itsura. Sinasabi rin ni Ming Shiyin na mula sa ipinakita kanina ng kanilang master ay nangangahulugan lamang na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tinatanong niya ngayon ang kanilang pinaka-batang kasama dahil na rin siya ang pinakapaborito ni Ji Tiandao kung ano ang teknik na iyon na nagpakawala ng malaking energy wave kanina. Sinasabi lang naman ni si Yuan na hindi niya alam ito dahil na rin si Ji Tiandao ay hindi madaling basahin ang mga ginagawa. Habang nag-uusap ang apat ay may sumisigaw mula sa labas ng barrier na sinasabihan ang lahat ng mga demonyo na nasa loob ng Jingting Mountain and napapaligiran na sila kaya naman lumabas na lang sila at sumuko sa kanilang kamatayan. Ang nagsasalitang ito mula sa labas ay si Zhou Jifeng na ang punong disipulo ng Heavenly Sword Sect at sinasabi na kakapasok pa lang niya sa pagiging isang Divine Court Realm martial artist.
Isa pa lamang siyang bagong Divine Court Realm kaya naman kung ikukumpara siya kay Si Yuan, wala siya tatalab kahit ano pa ang gawin niya. Kahit na mahina si Zhou Jifeng, wala pa rin naman silang magagawa sa dami ng bilang ng mga kalaban na nasa labas. Alam ni Ming Shiyin na ang mga taong iyon ay hindi takot maliban na lang sa 10 eksperto na nasa labas dahil lahat sila ay nakaabot na sa pagiging isang nascent soul tribulation realm. Pumapatong ang 4 na disipulo sa isang matayog na puno para tignan ang mga paparating na puwersa sa kanilang teritoryo. Nagkokomento na lang si Duan Mosheng na mukhang hindi sila makakaasa sa kanilang pinakamatandang kapatid at ang tanging natitira nilang pag-asa ay ang kanilang master na inaasahan nila na may plano para paalisin silang lahat. Nagmumungkahi naman na ngayon si Ming Shiyin na kung gugustuhin nilang 4 na tumakas ay walang sino man na makakapigil sa kanila. Nang marinig ito ay nagtataka na lang si Yuan sa napaka-traidor na sinabi ng kanyang kapatid. Sinasabi naman ni Duan Mosheng na hindi pa siya maaaring makaalis dahil hindi pa ibinibigay ni Ji Tiandao ang kanyang armas. Tinatanong naman siya ni Zhao Yu kung ang piraso ng metal ba na iyon mas mahalaga sa kanyang buhay. Hindi naman makapaniwala ang kanilang bunso sa sinasabi ng kanyang mga kapatid at hindi ba raw nila naisip na samahan ang kanilang master na makipaglaban sa mga gusto silang pasukin. Ipinapaliwanag niya na nagsipag ang kanilang master na turuan sila ng kanilang mga teknik kaya naman papaano nila nagagawa ng isipin na iwan na lang siya sa panahon ng krisis na ito. Pinapaliwanag naman sa kanya ni Zhao Yu na dahil kakapasok pa lang niya sa kanilang sekta ay hindi pa niya alam ang napakaraming bagay lalo na tungkol sa kanilang master. Dagdag pa ni Ming Shiyin na kahit na tinuruan sila kanilang master ng mga teknik ay malaki rin ang dinanas nila mula sa kanya. Sumagot naman si Yuan na sinasabi na dahil naman daw sa mga ginawa ng kanilang master ay lumakas sila. Ipinagpatuloy namang ipaliwanag sa kanya ni Ming Shiyin na masyado siyang walang alam at kung titignan niya kung gaano kinamumuhian ang kanilang sekta reputasyon ng tinatawag na Nine Great Demons ay malalaman na niya kung anong klase ng master ang meron ang mga demonyong ito. Kahit na ganito man ay hindi raw ito isang rason para traidorin nila ang kanilang master. Naglalakad na palayo ang 4 habang ang barrier pa rin ng Jingting Mountain ay inaatake ng napakaraming eksperto. Habang nagkagugulo na ang lahat sa kanyang paligid, patuloy naman si Ji Tiandao sa kanyang pagsasaayos ng kanyang nasisirang katawan at habang ginagawa ito ay naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan ay hindi pa niya nararanasan ang ganoon kahirap na paggalaw dahil na rin siguro sa katandaan ng katawan na kinaroroonan niya. Buti na lamang at meron ang reversal card na pinataas ang kanyang natitirang buhay na naging 313 na araw. Nagsimula na rin yung tignan ang mga maaaring ibigay sa kanya ng system. Sa mall ng system ay maaari niyang mabili ang mga skill, mga armas sari-saring mga experience cards kasama na rito ang reversal card kaya naman ibig sabihin lang na maaari niyang bilhin ito para pahabain pa ang kanyang buhay. Mula sa itaas nila ay pinapakawalan na ang mga malalaking mga pag-atake patungo sa barrier. Nang makita ito ay napapaisip na lang si Ji Tiandao kung nauubusan na ba ng pasensya ang mga nasa labas. Habang nakikita kung paano natatagalan ang barrier ang mga atake, naiintindihan ni Ji Tiandao kung gaano kalakas ang Jingting Mountain at pati ang mga eksperto na nasa Nascent Soul Tribulation Realm na hihirapang makapasok sa kanilang teritoryo. Sa kanyang panunood, biglang dumating ang kanyang 4 na disipulo at pilit na kinukuha ang kanyang pansin. Agad namang napapansin ni Yuan na mukhang ang kanyang master ay nagmumukhang mas bata kung ikukumpara sa nakita nila kanina lang. Tinatawag ngayon ni Ji Tiandao si Yuan na pumunta sa kanyang tabi na kaagad namang sinunod ng kanyang pinakabatang disipulo. Pinupuri niya si Yuan dahil sa pagiging puro nito at napakabait. Habang nakikita niya si Yuan ay pumapasok sa kanya ang mga alaala at hindi inaasahan ng demonyong ito ay may mabait na panig sa kanya pagdating kay Yuan. Nagsalita naman si Duan Mosheng na ipinapalam sa kanyang master na bigyan siya ng pahintulot na lumaban kahit na alam niyang matatalo at mawawasak siya sa huli. Tinitigan naman ng napakatindi ni Ji Tiandao ang kanyang disipulo para suwayin ito at pigilan ang kanyang pinaplano na walang saysay lalo na at naruroon siya.
Nang makita ang titig ng kanyang master ay napapaiwas na lang siya at naiintindihan na mali ang kanyang sinabi. Ipinapalam sa kanilang lahat ni Ji Tiandao na silang mag-alala dahil may pinaplano siya gawin para talunin ang mga kalaban nila. Ipinahag niya ang kanyang utos at tinatawag sila para samahan siya sa paparating na laban. Sa labas ng Jingting Mountain, napakaraming grupo ng mga malalakas na cultivator ang nag-aabang para pasukin ito. Nagmamahal siya silang lahat at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya dahil umaasa sila na hindi na makakatagal pa ang barrier nito. Ang mga naruroon ay iniisip na ang demonyo ng Jingting Mountain ay nakatanggap ng malubhang pinsala kaya naman nagtatago na lang ito na parang isang pagong sa kanyang bahay at hindi gustong lumabas anuman ang mangyari. Ipinagpapatuloy nila ang pag-atake sa barrier. Ang mga eksperto na nasa labas ay pinapakawala ng kanilang chi para puntiryahin ang isang bahagi ng barrier at pahiniin ito ng lubos. Sa pangunguna ni Zhou Jifeng ng Heavenly Sword Sect, binibigyan niya ng wala ang lahat ng mga naruroon dahil nagpapakita na ngayon si Ji Tiandao. Lumalapit si Ji Tiandao sa barrier at pinapanood ang mga atake na tumatama rito. Pinagmamasdan niya ang barrier na nanginginig mula sa mga pag-atake. Nakikita ng kanyang mga disipulo ang kanyang ginagawa at nagtataka kung bakit hindi siya nagpapatuloy at naglalakad papunta sa labas ng barrier. Mula sa itaas ay nagsasalita ang Sect Master ng Heavenly Sword Sect na si Luo Zhangfeng na pinupuri ang matandang demonyo dahil mukhang naging mas bata siya sa isang buwan na hindi sila nagkita. Pati naman si Ji Tiandao ay pinupuri ang tapang ni Zhangfeng na nasa labas ng kanyang bakuran. Sinisigawan siya ngayon ni Zhangfeng na pigilan na niya ang kanyang pagkukunwari at kahit na nagagawa niyang lokohin ang kanyang mga disipulo ay hindi niya sila malilinlang tungkol sa kanyang tunay na kalagayan. Inuutusan niya si Ji Tiandao sumuko na lang hindi lumalaban at sisiguraduhin ng Righteous Sect na papanitilihin nilang buo ang kanyang bangkay. Ang mga cultivator naman na sa baba pinamumunuan ni Zaifeng ay gustong patayin at pasukin ang Jingting Mountain para patayin ang 4 na disipulo na nasa loob. Sinusubukan ni Zaifeng na kumbinsihin sila na samahan sila na patayin nila ang kanilang master para maitama ang kanilang mga pagkakamali. Ipinapaalala ni Zaifeng sa kanilang 4 na ang kanilang master ay seryosong nakatamo ng pinsala at hindi na madaling itago pa ito mula sa kanila. Wala namang pakialam ang mga disipulo ni Ji Tiandao sa mga pinagsasabi ng mga nasa labas, humihingi pa nga sila ng permiso para lumaban at patahimikin ang mga asong tumatahol sa labas. Gusto nila silang balatan ng buhay at isabit para sa kanilang mga pinagsasabi. Hinahamon nila sila na kung kakayanin nila tanggapin ang ilan sa mga kanilang mga pag-atake ay tahimik silang susunod at tatanggapin ang kanilang mga kamatayan. Pinipigilan naman sila ni Ji Tiandao, sinasabi na papaano niya ibibigay ang pagkakataon na labanan mataas ang dignidad at sikat na Righteous Sect. Umaatras naman silang lahat, sinasabi na tamang kanilang master. Nang marinig ito ay naalerto ang lahat ng mga naruroon at sinasabihan ni Zhangfeng ang kanyang disipulo para umatras at baka may gawing sipresang pag-atake ang mga mula sa Jingting Mountain. Agad namang sumunod si Zaifeng at umaatras gamit ang kanyang flying sword. Binabalaan ni Zhangfeng si Ji Tiandao na hindi maganda ang kanyang ginagawa na pang-aapi sa isang batang martial artist at alam naman ng lahat na ang 9 na dakilang demonyo ng Jingting Mountain mas malakas kaysa sa mga Divine Court Realm. Idinedeklara ngayon ni Zhangfeng na ang lahat ng mga eksperto ng Righteous Sect ay naririto para paksain ang mga demonyo. Wala na lamang daw silang masisisi maliban na lang sa kanilang mga sarili na paniling gumawa ng kasamaan. Pinapaalam naman sa kanila ni Ji Tiandao mali man o masama ang kanyang ginagawa, siya pa rin ang may huling salita. Kahit na raw may ginawang kanyang mga disipulong mali ay dapat na lang ang may karapatan na magbigay ng parusa at wala na silang pakialam doon. Hindi naman naniniwala dito si Zhangfeng dahil sa oras na nabigay na ang mga parusa sa kanyang mga disipulo ay tapos na ang mundo at wala ng oras. Tinatanong niya kung ano ang ginawa ni Ji Tiandao na parusa sa kanyang mga disipulo nang gumawa sila ng mga karumal-dumal ng mga krimen sa buong mundo. Dahil dito ay sinisingil niya si Ji Tiandao na dahil hindi siya strikto at walang pakialam sa mundo ay naghahasik ng lagim ang kanyang mga disipulo.
Nagagalit naman dito si Ji Tiandao at sinasabi na wala siyang pakialam dahil magkakaiba sila ng pananaw sa mga bagay na ito at ang tangi lamang na pinapanigan ng righteous sect ay ang ibang mga clan at ang lahat ng kanilang motibo ay may mga masasamang balak na katumbas. Mukhang may tinamaan dito sa loob ni Zhang Feng at hinahamon niya ngayon si Ji Tiandao na kung may tapang daw siya ay dapat na lumabas siya ng barrier at wala na raw punto sa kanyang pagkukunwari. Tinanggap naman ni Ji Tiandao ang alok na ito at sinabi na lalabanan niya silang lahat. Habang nakikita ito ay napapagtanto ni Ming Shiyin na may mali dahil sa kanyang pagkakaalam sa kanyang master ay hindi ito madaldal na tao at kung may nagtatangkamang salungatin siya ay kaagad niya silang pinapatay. Nararamdaman ni Ming Shi na may kakaibang nangyayari at may mali sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Naisip niya na hindi ganito ang normal na pakikitungo ng kanilang master at kung may kakayahan talaga siyang labanan silang 10 ay ginawa niya ito nang hindi nagsasalita. Dahil dito ay napapangiti na lang si at niisip ng kanyang master ay nakatamo ng pinsala. Lumalabas naman na ngayon si Jit mula sa proteksyon ng barrier at lumulusot dito. Sinasabihan niya ang mga naruroon na ipakita na lang nila kung ano ang kain nilang gawin at pigilan na ang pagdadaldal. Pinapanood ngayon ni Ji Tiandao na nagpapakawala ang lumilipad na barko ng Heavenly Sword Sect ng isang unique skill nila tinatawag na Heavenly Sword Flash na nagpapakawala ng napakaraming pag-atake mula sa itaas patungo sa dakilang demonyo. Ang mga naruroon ay pinapanood si Ji Tiandao at naiisip na mukhang ang matandang ito ay hinihintay na lamang ang kanyang kamatayan at tatanggapin ang atakeng ito. Sa apat na nasa loob pa rin ng barrier ay si Si Yuan lamang ang nag-aalala para sa kanyang master. Pinapakalma naman siya ni Ming Shiyin at sinasabi na hindi gagawin iyon ng kanilang master nang walang pinaplano. Iniisip niya na baka may itinatago pang mga ano ang kanilang master at gustong subukan ito sa mga taong nasa labas. Sa kabila nito ay inaalala pa rin nila dahil ang kaharap ngayon ay ang pinakamalakas na atake ng Heavenly Sword Sect na kahit ang mga nasa pinakamataas na level ng Nascent Soul Tribulation Realm ay hindi ito tatanggapin ng hindi nakakatanggap ng anumang pinsala. Ang atake ngayon ay nagkakaisa na bumubuo ng isang napakalaking espada sa ere. Patuloy pa rin nakataas ang gwardya ni Ji Tiandao at iniisip na kung kinakailangan ay gagamitin niya ang kanyang pick state card dahil pati ang kanyang 4 na disipulo ay nagiging mas kaina-hinala ang ginagawa. Lumalabas ngayon ang system na ipinapalam sa kanya ang isang quest hinihingi siya na ilabas ang tunay na pinaplano ng kanyang mga disipulo dahil na rin mahirap basahin kung ano ang iniisip nila. Dahil dito ay intindihan na ngayon ni Ji Tiandao siya ay inaatake mula sa likod at harap wala na lamang siyang magawa kung hindi ay sisisihin dating Ji Tiandao sa kanya ang kapalpakan. Matapos ang kanilang paghahanda ay pinapakawalan na ngayon ni Zhang Feng ang kanilang atake na idinirekta sa kinaroroonan ni Ji Tiandao. Sinasabihan naman na ngayon ni Si Yuan ang kanyang master na umiwas kaagad mula sa pagtatake. Nakikilala rin naman ni Ming Shiyin na kahit na walang pinsala ang kanilang master ay magiging mahirap para sa kanya na tanggapin ang ataking ito. Para tulungan ang kanilang master ay nagpapakawala ng mga malalakas na atake ang 3 at 5 disipulo na hindi gusto na mamatay ang kanilang master dahil na rin kung mamamatay ito ay mawawala rin kasama niya ang mga skill at weapon na ang tanging punteriya nila mula sa kanya. Mula sa kanyang harapan ay may isang malaking espada na papunta at sa kanyang likuran naman ay ang atake ng 2 sa kanyang mga disipulo. Nang nakikita ang atake ng kanyang mga disipulo ay nakikilala niya na mukhang natatakot sila na mamamatay siya at isasama sa hukay ang lahat ng mga kayamanan na tiglay niya. Nagkakasalubong ang atake mula Heavenly Sword Sect at mula sa mga disipulo ni Ji Tiandao. Sinisigawan siya ng kanyang mga disipulo na umatras at hayaan ang kanilang atake na salubungin ang paparating na teknik. Ang ataking ginawa nila ay gumagawa ng bitik sa itaas ng barrier ng Jingting Mountain. Napapansin ito ni Ji Tiandao at naiisip na ang kapangyarihan ng barrier ng kanyang sekta ay nagsisimula ng mabitak at hindi niya sigurado kung makakatagal pa ito laban sa mga atake ng mga kalaban. Tinitignan niya ang kanyang inventory at nakikita na may 5 pang fatal block cards na titira at ibig sabihin lamang ay walang nagamit at walang kahit anumang atake na tinanggap niya na maaaring makapaglagay ng panganib sa kanyang buhay.
Kahit na ganun pa man ay hindi masyadong nagkaroon ng malaking tulong ang mga atake mula sa kanyang mga disipulo at medyo pinapalala pa ang kanilang sitwasyon. Ang mga kalaban naman na nasa labas ay namamangha sa kanilang nakikita dahil kinukumpirma nito ang kanilang iniisip na nagkukunwari lamang si Jitian daw kaya naman tumatakbo siya ng mabilis para pumasok sa barrier. Hindi sila makapaniwala na nakikita nila sa isang kaawa-awang sitwasyon ang dakilang demonyong ito. Si Zhang Feng din naman ay tumatawa sa kanyang mga nakikita dahil ito ba ang ibig sabihin ni Gitar ng mga itinatago ng alas. Sinisigawan si Zhang Feng ng mga disipulo ni Jitian Dao dahil inaakala ba nila ay hahayaan nila ang kanilang master na tumayo lang doon habang tinatanggap ang pinakamalakas nilang atake. Wala namang pakialam si Jitian Dao sa nangyari at sa usapan sa pagitan ng kanyang mga kalaban at ng kanyang mga disipulo. Tinitignan niya lang ang kanyang mga item lalo na ang kanyang pick state card na magagawang pabolaikan ang kanyang buong lakas sa loob ng 1.5 oras kaya naman mas mainam na tapusin na niya ang lahat ng mga problemang nasa harapan niya ng mabilisan. Tinatanong ni Ming Xiyin ang kanyang master kung bakit hinahayaan ang kanyang mga kalaban na inisin siya at kung may kapangyarihan siya ay bakit hindi niya tinatapos ang 10 eksperto na nasa harapan niya. Iminumungkahi niya na sana ang bahala sa mga natitirang mga langgam na pinapalibutan ang mga ekspertong ito. Tinatanong ni Jitian daw si Ming Shi kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanyang plano. Yumuyuko naman si Ming Shiyin at sinasabi na hindi niya iyon magagawa. Tinatawag ngayon ni Jitian daw si Duan Mosheng na agad namang pumupunta sa kanyang tawag. Iniisip ni Jitian daw na para bigyang solusyon ang kanyang mga problema sa mga maaaring umatake sa kanya ay kailangan niya munang ayusin ang struktura ng kanilang sekta. Kahit na magagawa niyong patayin ang mga kalaban sa labas ay kung matatapos naman ang kanyang paggamit ng pick state card ay baka ang kanyang mga disipulo naman nang tumapon sa kanya. Dahil dito ay pinapatawag niya ang kanyang disipulo at pinapagalitan dahil nakikialam sila ginagawa ng kanilang master. Humihingi naman ng tawad si Duan Mosheng at ipinapalam sa kanyang master na nag-aalala lamang siya para sa kanyang kaligtasan at nakikita na huhulag siya sa bitag ni Zhang Feng. Tinatanggal na ngayon ni Ming Shi ang kanilang pagkukunyari at tinatanong ang kanilang master kung bakit nagpapakahirap pa siya sa pagpapakita na malakas pa siya sa harap nila. Inuutusan niya si Duan Mosheng na tumayo at samahan siya na agad namang sumusunod. Pati si Zhao Yu ay nakikiusap sa kanyang master na sumuko na at ibigay na lang sa kanila ang lahat ng mga skill at weapon na itinatago niya at para dito ay gagawin nila ang lahat ng kanilang mga kaya para alisin siya mula roon bilang pasasalamat na rin sa kanyang pagiging master sa kanila. Si Siyuan naman ay hindi makapaniwala sa ginagawa ng kanyang mga kapwa-disipulo at nag-aalala sa maaari nilang susunod na gagawin. Naipon na ang mga banta kay Jitian daw nagmumula sa labas at mula sa loob. Pinipilit na siyang pinapasuko ng mga kalaban sa labas at ng kanyang mga disipulo. Para sa huling pagtatanong ay gusto niyang malaman kung ano ang sa tingin ni Siyuan sa kanya. Sumasagot naman siya at sinasabi na hindi niya magagawa ang pagtataksil sa kanyang master. Sa pagsagot na ito ni Siyuan ay patuloy pa rin na tumataas ang kanyang katapatan sa kanyang master na nasa 60% ngayon. Nakukumpleto na rin matapos niyang malaman ang sagot ng kanyang mga disipulo at binibigyan siya ng reward sa skill na Eye of Truth. Sa kasalukuyan ang kanyang disipulo na si Ming Shiyin ay nasa 15% at patuloy pa ang bumababa. Katulad din nito ni Duan na nasa 23% at patuloy ding bumababa. Si Zhao Yu naman ay nasa 35% ang katapatan at patuloy na bumababa. Mula sa kanyang mga nakikita ay ipinapalam sa kanya ng system na kapag ang katapatan ng kanyang mga disipulo ay umabot ng 0, lilipat sila sa kabilang panig at magiging kalaban niya. Kapag naman nakaabot ito ng 80 ay hindi sila aalis at kung nasa 70 ito o pataas ay nangangahulugan ito ng tunay na katapatan. Kagaya ng inaasahan ni Jitian daw ay patuloy na bumababa ang katapatan ng kanyang tatlong mga kontrabida pero hindi niya inaasahan na patuloy na tumataas kay Siyuan. Matapos na malaman ang tunay na kulay ng kanyang mga disipulo,
Inaamin na ngayon ni Ji Tiandaw mga sila at siya ay nakatamo ng pinsala ng silbi para ipagpatuloy pa ang kanyang pagkukunwari. Nang marinig ito ay mahalikak sa loob niya si Zhang Feng. Ang kanya namang tatlong disipulo ay masaya dahil sa wakas ay inaamin na ng kanilang master ang katotohanan. Ang kanilang katapatan din ay patuloy na bumababa ng 5. Sa kanilang pagkatuwa ay biglang nagsasalita si Giton at ipinapalim na kahit ganito man ang sitwasyon ay hindi ito nangangahulugan ng maaari silang magrebelde laban sa kanilang master. Napapansin ng mga disipulo unti-unting lumalakas at ipinapakita na ng kanilang master ang tunay niyang lakas. Ginagamit niyo ni Ji kanyang pick state card na pinapanumbalik ang kanyang buong lakas. Ang person na ipinapalabas niya ay sobra-sobra na hindi nakakayanan ng mga nasa loob na pinapalipad sila at napapasukan ng dugo. Ang kanyang mga disipulo maliban si Si Yuan ang naaapektuhan mula sa umaapaw na aura ni Ji Tiandaw. Ang kanyang pagpapanumbalik ng lakas ay naglalabas ng napakalakas na puwersa at hangin na inaapektuhan pati ang mga nasa labas ng barrier. Kahit na anumang gawin ng kanyang mga disipulo ay hindi sila makadepensa at napapalipad na lang mula sa kanilang pagkakatayo. Agad silang yumuyuko at humihiyang tawad sa kanilang master at ipinapalim na naiintindihan na nila ang kanilang mga pagkakamali. Si Yuan naman ay namamangha at nakaluhod pa rin doon habang pinapanood ang kanyang master na nakukuha pabalik ang kanyang dating lakas. Napakaganda ng pakiramdam ni Ji at nararamdaman ang umaapaw na kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Pagkagamit ni Ji Tiandaw ng kanyang pick state card ay nag-uumapaw ang kanyang chi pataas na nagpapalabas ng napakaraming shockwave. Ang barrier ng Jinting Mountain ay nababasag sa lakas ng puwersa na ipinapalabas mula sa pagpapanibagong balik ng lakas na ito ni Ji Tiandaw. Ang 10 dakilang eksperto na nasa labas ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at pinagpapawisan. Kinakabahan sila dahil ang lakas ng chi na pinagmamasdan nila ngayon ay sapat na ang lakas para basagin ang barrier na hindi man lang nila tuluyang mabasag. Inaakala ng mga ekspertong ito na dapat ay may dinamdam pa rin na pinsala si Ji Tiandaw pero bakit ganito pa rin ang chi na kaya niyang ipalabas? Ang ibang mga martial artist na nasa ibaba ay nag-uusap at malinaw daw nilang nakita ang nahihiyang mukha ni Ji Tiandaw na bumabalik papunta sa barrier niya. Napakasama ng nararamdaman nila tungkol sa susunod na mangyayari at nanginginig na ang kanilang mga binti mula sa takot. Habang patuloy na nagsusuka ng dugo mula sa pinsala na natamo nila sa malakas na puwersa ng chi na ipinapalabas ni Ji Tiandaw, patuloy silang humihingi ang tawad inaamin na nagkamali sila sa kanilang ginawa. Natatakot na sila sa kung anuman ang parusang ipapataw sa kanila ng master dahil kilala nila ito bilang isang taong hindi mapagpatawad. Para sa mabigat na kasalanan ng pagsaway sa kanilang master ay pinapatawan sila ng malubhang parusa ni Jishen na itinututok ang kanyang daliri sa kanila at nagpapalabas ng isang malakas na alon ng enerhiya. Sa isang kampas ng kanyang kamay ay napapaatras ng napakalayo ang kanyang mga disipulo at nakakatanggap ng internal injury mula sa parusa. Patuloy sila sa paglipad hanggang sa tumama sila sa malaking bundok na nasa likuran nila. Sinasabihan sila na bumalik na lang sila pagkatapos niyang parusahan ang mga kalaban na nasa harapan nila. Tinitignan ngayon ni Ji Tiandaw ang natitirang oras sa kanyang big state card at nakikita na mayroon na lamang 29 na minuto na natitira. Sapat na ang oras na ito at sumusobra pa dahil ang pagtuturo ng leksyon sa mga suwail niyang mga kontrabidang disipulo ay hindi naman kumain ng ganoong karaming oras. Ang natitira para sa oras niyang ito ay lalaan niya para sa libu-libong mga cultivator na nasa labas ng barrier at ang kasama nilang 10 nascent soul tribulation realm na expert. Tumatalon yun si Ji Tiandaw mula sa lupa at ang puwersa mula sa kanyang talon ay sapat na perbetiken ang lupang pinanggalingan niya. Tumatalon siya hanggang sa ere habang sinasabihan ang mga mahihinang nilalang na nasa labas nag-osto niyang tignan kung gaano sila lumakas at gumaling sa nakaraang buwan na hindi tila nagkita. Habang nasa ere ay ginagamit na ngayon ni Ji Tiandaw ang kanyang Dharma Body of 100 Tribulations of the Underworld. Sa teknik niyang ito ay nababalutan siya ng purong enerhiya na nabubuo para maging kanyang avatar na maaari niyang kontrolin para umatake.
Nang makita ang pagpapalabas ng Dharma body ni Ji Tiandaw ay nababahala na si Ang Zhangfeng na inuutusan ang kanyang mga kapwa nascent soul tribulation realm na lumaban din pabalik at gamitin ang kanilang mga Dharma body. Hinaharap ngayon ng nag-iisang Ji Tiandaw ang 10 pang nascent soul tribulation realm expert na nagtataglay ng kani-kanilang mga Dharma body. Ang 10 sa kanilang mga avatar ay nasa unahan ng kanilang mga kasama. Ang mga mas may hinang mga cultivator na nasa ilalim nila ay napapaisip na lang kung gagamitin na ba ng mga expert na ito ang kanilang panapos na atake dahil na nga ang teknik na ito na ginagamit ni Ji Tiandaw ang kanyang pinakamalakas. Para kontrahin ang kanyang 100 tribulations of the underworld Dharma body ay pinapaatras ng mga eksperto ang mga mas mahihinang cultivator para pumunta sa likuran ng kani-kanilang mga Dharma body para protektahan sila mula sa nag-uumapaw at hindi mapigil ang pag-agos ng chi ni Ji Tiandaw. Si Zhou Jifeng na ikinukonsider ang isa sa mga henyo ng bagong henerasyon ay binabalutan ng chi ang kanyang katawan sa likod pa ng mga avatar ng kanyang master pero nakakatanggap pa rin ito ng pinsala mula sa umaapaw na chi ni Ji Tiandaw. Sinasabihan niya ang lahat na hindi sila dapat mag-alala dahil kahit na napakalakas ng Dharma body ni Ji Tiandaw ay kumakain ito ng napakaraming chi kaya naman pagkatapos ng atake niyang ito ay siguradong tatapusin na siya ng iba pang mga eksperto. Ang mga eksperto naman na mas mahihina kay Jifeng ay hindi na nagagawang protektahan ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang sariling chi at nalulunod sa napakalakas na puwersa mula kay Ji Tiandaw. Nagdurugo sila mula sa loob na lumalabas sa lahat ng butas ng kanilang mga katawan. Ang mga naroroon ay iniisip na bakit ginagamit ni Ji Tiandaw ang kanyang pinakamalakas na teknik sa simula pa lang ng kanilang laban. Napapagtanto nila na baka isa lang itong panloloko para matakot sila at umatras. Napakasimple lang naman ang sagot dito ni Ji Tiandaw at ito ay dahil gumagamit siya ng trial card kaya naman mas mainam na gamitin niya ang lahat ng enerhiya na natatanggap niya bago pa man matapos ang time limit na meron ito. Natatakot naman na si Zhang Feng dahil bakit napapanatili pa rin ni Ji Tiandaw ang kanyang Dharma body hanggang ngayon kung talagamang nakatanggap siya ng malubhang pinsala. Tinatanong na ngayon ni Ji Tiandaw si Zhang Feng na dahil mahilig siyang gumamit ng mga espada ay magiging mabait din siya at gagamit ng espada para dito. Inilalabas na ngayon ni Jita ng isa pa sa mga pinakamalalakas niyang teknik na tinatawag na Imperfect Heaven's Favor na lumalabas mula sa kanyang dalawang daliri. Nang makita ang kanyang master na inilalabas ang Imperfect Heaven's Favor ay agad itong nakikilala ni Duan Ana dahil iyon ang pinakamalakas na teknik ng Cheney method na ang teknik na ginagamit din niya at itinuro sa kanya ni Ji Tiandaw. Habang nakikita ang kanyang master na ginagamit ito ay nababasag ang kanyang pag-aakala na alam na niya ang lahat ng mga sword technique ng Cheney method. Hindi niya inaasahan ito na makita ngayon at nasasayangan siya na hindi yun gustong ituro sa kanya ni Ji Tiandaw. Si Mingxi naman ay hindi makapaniwala na nagagamit ni ang parehong 100 tribulations of the underworld at Imperfect Heaven's Favor dahil ang parehong teknik na yun ay mga ultimate technique na hindi nakakayang gamitin ng isang ordinaryong cultivator ng sabayan. Sa nakikita nilang ito ay napapagtanto na ni Mingxi at Zhao Yu na baka nga nagkakamali sila at ang kanilang master ay hindi talaga nakatanggap ng nakakamatay na pinsala at hindi pa malapit ang kamatayan. Itinataas ngayon ni Ji Tiandaw ang kanyang espada at inihahanda ang isang malawakang teknik. Nang makita ni Zhang Feng na ginagamit ni Ji Tiandaw ang Imperfect Heaven's Favor ay agad niyang inuutusan ang kanyang mga kasama na dapat na silang umalis mula roon. Ipinapaliwanag niya sa kanila habang tumatalikod na ang kapangyarihan ng Imperfect Heaven's Favor ay mas lalakas ng ilang beses pagkatapos na isinasabay itong ginagamit ng Dharma body ni Ji Tiandaw. Inuunahan niya ang kanyang mga kasama at sinasabihan na sila kung hindi sila aalis mula roon ay lahat silang 10 ay seryosong makakatanggap ng pinsala. Dahil sa nakikita nila ay ang demonyong ito na nasa harapan nila ay hindi nang hihina at malapit ng mamatay at ang lakas na ipinapakita niya ngayon ay mas mataas pa kaysa sa alam nila. Lubos ng pinagpapawisan si Zhang Feng dahil 1 buwan lang ang nakakaraan ay hindi sila pinagpapawisan na nilalabanan si Ji Tiandaw at sa laban na iyon ay nakakasiguro silang nakatamo ng malubhang pinsala ang kontrabidang yun. Pinapakawala ni Ji Tiandaw ang atake mula sa kanyang Dharma body na gumagawa ng isang diretsyong sword slash. Ang lahat ng dinadaanan ng espadang ito ay nabubura sa mundo.
Ang ataking ito ni Ji Tiandaw ay hinahati ang malawak na bahagi ng kabundukan na dumidiretso hanggang sa libu-libong mga cultivator na naroroon. Maswerteng nakakailag ang 10 dakilang eksperto na habang sakay ng kanilang mga espada ay tumatakbo mula kay Ji Tiandaw. Pinag-uusapan nila kung ano ang dapat nilang gawin dahil kung ikukumpara sa lakas niya sa nakaraang buwan ay nahihirapan pa siyang gamitin ang kanyang Dharma Body. Pero ngayon ay ginagamit niya ang lahat ng mga ultimate technique niya na parang wala lang ito sa kanya. Napapansin din ni Zhang Feng ng ekspresyon ng matandang demonyo ay napakalmado at parang walang iniisip. Habang nangungulangot at walang pakialam sa mga langgam na nasa harapan nito ay patuloy siyang nagpapakawala ng mga pag-atake. Naiintindihan na ngayon ni Ji Tiandaw ang totoong kapangyarihan ng Kick State Card dahil kapag ginagamit niya ang kanyang enerhiya ay kaagad itong nanunumbalik. Sa tulong ng item na ito ay hindi siya nauubusan ng chi kaya naman maaari niyang ulit-ulitin ang paggamit ng mga ultimate technique niya. Mula sa kanyang direksyon ay hinahampas lang ni Ji Tiandaw ang kanyang imperfect Heaven's Favor na nililinisan ng mga basura ang lahat ng dako. Nagsisitakbuhan ang mga cultivator na naroroon lalo na at nakikita nila na ang 10 magigiting na mga eksperto ay tumakbo na at inunahan pa sila. Pinapanood ni Ji Tiandaw ang mga mahihinang nilalang na naghihiwa-hiwalay at sinusubukang iwasan ang mga pag-ataking nagkakalat sa buong direksyon. Para habulin ang mga nagsitakbuhang mga eksperto ay ginagamit niya ang skill nito na Blink. Sa isang kisap ng mata ay naglalaho si Ji Tiandaw at nakakapunta sa napakalayong lugar sa loob ng ilang segundo. Nang makita ng mga disipulo nila na ginamit ng kanilang master ang skill na Blink ay mas natatakot pa sila gumamit na naman ang isa pang divine technique ang kanilang master. Ipinapaliwanag ni Ming Shi ang rason kung bakit napaka-overpowered ng Blink ay hinahayaan ito ang gumagamit na gumalaw sa napakataas na bilis na perpekto para gamitin sa parehong pagpatay o kaya naman ay pagtakas. Sinasabihan niya ang kanyang mga kapwa-disipulo na hindi na sila dapat manatili doon at mas mainam kung tatakbo na lang sila mula roon. Si Duan ay hindi pa rin makapaniwala na nagagamit ng kanilang master ang mga ultimate technique ng sunod-sunod kaya naman naiisip na lang niya na imposible na para sa kanila ang tumakbo. Naiisip din ni Zhao Yu na kung mayroon daw siyang ganoong kapangyarihan ay bakit niya hinayaan ang kanyang mga disipulo na tumakas at ang mga mahihinang nilalang na insultuhan siya mula sa ibaba ng bundok. Pinapayuhan naman silang tatlo ni Si Yuan na dapat na lang silang makinig sa kanyang payo at manatili na lang doon para hintayin ang kanilang master. Dagdag pa niya na hindi rin sila makakatakas dahil kayang gamitin ng kanilang master ang divine technique na Blink para habulin sila. Sa mga nakikita nila ay napapagtanto ng tatlong ito na ang kanilang master ay isang napakagaling sa pagpaplano at palagi na lang na nagkukunwari para lamang lokohin sila. Naiisip nila na ginagawa ito ng kanilang master dahil pagod na ito na gawin ang pare-parehong mga laro at plano kaya naman binabago niya ito para lang sa kanyang libangan. Patuloy naman sa paggamit ng kanyang mobility technique si Zhang Feng para subukang lumayo roon. Humihiwalay siya mula sa ibang mga dakilang eksperto para hindi sila isa-isang pulutin at patayin ni Ji Tiandaw. Lumilingon-lingon na siya sa kanyang likuran at sa tulong ng teknik ay nakakalayas siya mula roon at kahit na gumagamit siya ng napakaraming enerhiya, nakakasiguro na siya na ligtas na siya mula sa demonyong iyon. Habang lumilingon mula sa kanyang pinanggalingan ay may biglang nagsalita sa harapan ni Zhang Feng na tinatanong siya kung sigurado ba na ligtas na talaga siya. Tumitigil ang mundo para kay Zhang Feng nang marinig ang salita ng dakilang kontrabida. Sinasabihan ngayon ni Ji Tiandaw si Zhang Feng na napagod na siya kakahintay sa kanya na dumating at bakit ngayon lang siya nakakarating dito. Sa pagsasalubong ni Ji Tiandaw at ni Zhang Feng ay mariin ang tinatanong ni Ji Tiandaw kung saan na nga ba napupunta ang kayabangan niya kanina. Bakit hindi na siya naiimik at nananatili na raw ang natahimik? Sa paglitaw ng dakilang kontrabida sa kanyang harapan, sinusubukan ni Zhang Feng na unti-unting umatras at binabalaan si Ji Tiandaw na huwag siyang pilitin na ilabas ang kanyang itinatagong teknik lalo na at gumamit na raw ng napakaraming enerhiya si Ji Tiandaw para habulin at patayin ang nakakarami sa kanila. Dagdag pa nito na kung magpapatuloy siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan ay baka pagurin lang nitong sarili nito at matatalo sa kanya.
Minumura ni Zhang Feng sa kanyang isipan si Ji Tiandao dahil sa dinami-dami ng mga kasama niyang matatandang eksperto ay siya pa ang pinagdesisyonan niyang habulin. Gumagamit ngayon ng blink si Ji Tiandao para mabilis na pumunta sa itaas ni Zhang Feng. Bago pa man makapagmura muli ang siraulong ito ay ginagamit niyang 100 Tribulations of the Underworld Dharma Body. Nang makita na ginagamit ni Ji Tiandao ang teknik na ito ay hindi na lang siya makapaniwala dahil gumagamit na naman siya ng isang ultimate technique. Sinasabi lang naman ni Ji Tiandao na tanging mga final move at ultimate technique lamang ang gagamitin niya para ubusin silang lahat. Ibinabangga ngayon sa mukha ni Zhang Feng ang puwet ng kanyang Dharma Body na naglulugmok sa kanya at pinapababa siya. Hindi nakakayanan ni Zhang Feng ang puwersa mula sa Dharma Body at patuloy na lang na nakakatanggap ng pinsala. Iniisip nito na sa mundo ng cultivation ay iilan lamang ang nagawang mamaster ang napakahirap na teknik ng 100 Tribulations at kapag naabot pa nila ang 8-leaf Golden Lotus ay nagiging mas bihira pa silang mahanap. Dagdag pa na ang gininto ang dahon ng lotus ay mayroong pag-asang maghiwalay kaya naman maaaring itong tumaas para maging 9 o kaya naman ay maging 10-leaf golden lotus. Naiisip pa niya na isa lamang siyang 7-leaf na expert na napakalaki ng agwat kung ikukumpara sa 8-leaf ni Ji Tiandao. Kahit na ginamit na nito ang napakaraming teknik kagaya ng Heavenly Sword Flash at Origins of the Heaven ay wala pa rin siyang magawa para makipagsabayan kay Ji Tiandao. Ito na ang pinakamalayong kaya niyang puntahan dahil nakakaya pa rin ng dakilang kontrabida na gumamit ng napakarami pang unique skill. Hindi niya matanggap na nagagawa ni Ji Tiandao na gumamit ng mga ultimate skill na para bang hindi siya nauubusan ng enerhiya. Habang patuloy na ibinababa ng Dharma Body ni Ji Tiandao ay nagmamakaawa na lang si Zhang Feng na tigilan ang pag-aatake niyang ito at hayaan siyang mabuhay. Humihingi na lang naman siya ng tawad at sinasabi na hindi na ito maaaring gawin sa isang kaaway na sobra pang yabang kanina. Ganap naman ang tumatama sa lupa ang Dharma Body ni Ji Tiandao na iniipit si Zhang Feng sa pagitan ng base nito at ng lupa na tuluyang pinapatay ang dakilang eksper na ito.